Eto na, may nagawa na ako. So, nagpabili ako ng ice candy wrapper kay Cyril. Ito, 2x10 na ice candy wrapper kasi yung tag 5 pesos na ice candy yung aking gagawin. Tapos, pabili ako ng kalahating white sugar at saka cornstarch na maliit. Kasi meron si mama dito, meron na kasing gata si mama at saka condensed at saka evaporada. Ito. At may kalahati din na white sugar dito, binili ni mama. So, gagawin ko ngayon ay gagawa ako ng ice candy buko. Ice candy buko. So, ako'y magsimula na. Maulan na naman mga kainday. Umulan na naman. So, ngayon, ang gagawin ko is babasagin ko na yung magkuskus na ako ng butong. So, 5 buko yung gagawin kong buko ice candy. Dito ako magkuskus ng buko kasi maulan po. Uunahin ko itong basag kasi masisira to. Pag sinay din na sunang man. Hindi po matamis yung tubig nitong buko. Ito. Yun. Sarap. Sarap ng tubig. Basag po. Tapos ko lang basagin yung buko, kaya ito magkuskus na ako. Naghiram ako ng pangkuskus doon kililin. Kasi wala akong pangkuskus. Kailangan lutuin muna yung buko bago gawing ice candy. Para hindi masira. Nabusog ako kanina, kumain ako nanghingi lang ako ng buko dun sa may nag-harvest ng niyog. Tapos kumain ako ng dalawang buko. Grabe ang busog ko talaga. Kaya naisipan ko ice candy kasi marami yung binigay na butong. Ito, malambot-lambot pa to. Siguro ito yung pinakahuli na lumabas. Gilard, gisom ni mo? Ha? 7.
Kaligo nga ligan ng kawin. Ito na po yung buko na kinuskus ko. Tapos na po ako magkuskus at marami yung 5 piraso na buko. So lahat yan gagawin kong ice candy. Tapos lulutuin ko muna bago ko gawing ice candy para hindi madali masira yung aking ice candy. Bali, ako'y magluluto na ng buko. Tapos lagyan ko siya ng white sugar para matamis. Maglasa ng tamis. Kalahati lang ng 1/4 yung ilagay ko. Kailangan talaga siya lutuin para hindi siya masira at saka hindi hindi masira yung kakain. Ayan. I-set aside ko muna. Hayaan muna kunti na magkulo. Ayun yung pusa namin naghahanap ng mga butiki. Arihan siguro niya nakaakan siguro na. Ang isip ka mo ang gini. Ko yung aking niluto na buko. Dito si mama. Uy, nagtubig siya mga kainday. Ayan Sariling tubig niya to. Hindi ko nilagyan ng tubig. Ayan. Medyo nagtubig siya. May lumipad na maitim. Eto na siya, malapit na tumaluto. Ito naman. Palalamigin ko muna ito bago gawing ice candy. Mainit. So yummy. Sila Eto. Andito si Bintoy guys at may dalang isda. Blessing. Bigay daw ni Lilin kina mama at papa. Eto, balo na maliit. Thank you Bintoy. Oh, salamat. Luto na talaga siya.
At saka si Liksan yung maglinis ng isda na bigay ni Lilin. Kasi tapos na siyang kumain. Kakauwi lang ito galing nagbiyahe. The next day. Hello mga kainday! Mayong buntag sa tanan! So for today's video, ako ay gagawa ng ice candy. Ice candy boko with peanut. Ayan oh. Ito po yung boko, niluto ko kahapon. At saka, baka nagtaka kayo, eto ang ganda ng sombrero ko. Kailangan ko kasing itago yung aking buhok para hindi malagyan yung aking gagawing ice candy. So, eto, meron akong condense dito. Meron ding ibab. Meron ding white sugar. At syempre, yung plastic na paglagyan ng ice candy. 2x10 po yung ginamit ko kasi tig 5 pesos po yung ice candy na gagawin ko. At saka, ready na po dito yung cornstarch. So, nagluto ako ng cornstarch pang sahog ng ice candy para hindi po matigas yung ice candy. Eto po. Siya sa rice cooker lulutuin. Ayan. So, kailangan pakuluin para maluto yung cornstarch. Hayaan muna yan dyan. Tapos, ready na rin yung aking kasirula na lalagyan ko pagtimplahan ko sa lahat ng ingredients. Dito, mamaya ko na ito lagyan ng tubig na mineral para sabaw ng ice candy. Yung butong ay hiningi ko ito kahapon. Yung may nag-harvest ng niyog, nanghingi ako. Pumunta ako doon kasi malapit lang doon sa garden ko. Sabi ko, hingi ng butong kasi kakainin ko lang. Tapos, marami yung binigay sa akin. Kaya eto, gagawin kong ice candy. Kasi sayang din pag hindi naubos lahat at hindi nakain lahat yung butong, yung buko. Tapos, anuhin ko to, itong buko, liitan ko ng slice kasi para pumasok siya doon sa imbudo na gagamitin ko. Wala akong dispenser kasi na paglagyan nito para panghalo na doon sa refill na doon sa plastic. So, eto na. Ready na po. So, i-check natin yung cornstarch. Eto na. Malapot na siya. Hayaan muna natin ng konti. Mga ilang minuto para maluto siya ng husto. Eto na guys. Dahil luto na po. Hanguin ko na ito at saka ilipat ko dito sa kasirola. Nilagyan ko po ito ng sugar kunti. Tapos, haluan natin ng tubig mineral.
So, next naman ay haluan ko na siya ng tubig. Yung tubig po na ginamit ko is mineral po ito. Distilled water po ito. Ito po yung binibenta ko na tubig. I-mix ko po. I-mix natin ng sandali. Tapos dagdagan natin ng tubig kasi konti lang yung tubig. Naku, ang dami talagang langaw. So, ayan na. Tapos ko nang lagyan ng tubig. At syempre, next kong ilagay ay yung boko. Ito yung boko. Daghang galing kayo sa bunda na imong ibutang nung. May luman. So, luto na itong buko. Hindi ko ito nagawa kagabi kasi mainit pa yung buko. Kasi kagabi ko siya niluto. Kaya hinayaan ko muna siyang lumamig at napag-isipan ko na ngayong araw ko na siya gagawin. In God help, mauubos to. Kailangan lang talaga magtiyaga. Ayan na, na-mix ko na. So, haluin na lang. Tapos, next kong ilagay ay itong condense. Ay, ibap. Ibap milk yung isusunod ko. So, i-mix ko muna. Ayan na. Next naman, next ko ilagay ay ang condense. Ayan. Next ay lalagyan na natin ng 1/4 na white sugar. So, mga 1/2 lang muna yung ilagay ko kasi matamis na yung buko, matamis na rin yung cornstarch na ginawa ko. Titikman ko muna mamaya kung sakto na ba yung 3/4 na white sugar. Kasi meron pang condensed na nilagay at baka masubrahan ng tamis. Ayan, nagkulay puti na siya. Huwag na kayong magtaka kung may mga brown kasi yan yung buko. Ang sarap na ng buko. Eto na, na-mix ko na. Titikman ko muna yung sabaw kung hindi tama lang ba yung tamis. Naku, kulang yung tamis ng ko pa ng 1/4 white sugar kasi kulang po yung lasa ng tamis.
Eto na guys. So, naglutaw-lutaw ng mga mani. So, magbalot na ko. Eto na, may nagawa na ako. Wala talagang negosyo na madali, no? Maliban na lang doon sa mga magnanakaw. Magnanakaw yun. Ay, hindi rin. Kasi yung mga magnanakaw nahihirapan din. Kailangan din lang magbantay, magmanman, na hindi sila mahuli, di ba? So, lahat ng bagay ay may kahirapan. Kaya, dapat pagtiyagaan. So, eto na ang aking ice candy. Eto. Sana magkasya itong aking plastic. Hindi ko mapasok agad yung ano, kailangan ko pa ng stick ng buko para pagtulak. Maingay yung mga bata, naglalaro na naman sila ng hulin. So, galing nga pala kami kanina sa barangay hall dito sa aming barangay kasi general cleaning dahil positive po yung barangay namin ng dengue. So, anim na po yung bilang ng dengue dito sa amin. 6 na tao na. Kaya nag-general cleaning doon sa sentro. Tapos nag-meeting na rin para sa gagawing every week na paglilinis. Sa bawat sityo, kung dito sa amin, Purok Uno, dito lang kami maglilinis. Hindi na kami babalik doon sa barangay, sa sentro, sa barangay hall. Medyo maano kasi yung ulan na walang tigil yung ulan. Kaya delikado talaga sa mga bata, no? Pag nagkalagnat, kailangan talaga dalhin agad sa ospital para ma-check up.
So, ayan po, update sa aking frozen. Meron pa yan nandoon. Inisa ko sa paglagay kasi dito ko sa baba ilalagay yung ah, ice candy. So, kailangan ko ilagay na yung iba. Kasi puno na yung lalagyan ko. Puno na po yung lalagyan ko kaya i-transfer ko na dito sa freezer yung ginawa ko. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14. 16. 17 pa yung nagawa ko. Hindi pa ako nangalahati. Itong bahay namin, ito talaga yung tapukan ng mga bata. Dito talaga sila na pang-abot lahat. Dito naglalaro sa bakuran namin. Kaya maingay dito sa amin. So, eto na, pangalawa ko ng pasok sa refrigerator. So, bawat linya ay 12 pieces. Ay, 12 ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pieces. So, dalawang linya, 24 na agad. Two, 4, 6, 8, 10. Kulang na isa. Yan. Natapos na rin ako magawa ng ice candy. So, dito ilagay ko na. Hindi ko pa nabilang lahat. Eto na, guys. So, 84 pieces po lahat ng aking nagawa. So, i-on ko na yung aking refrigerator.